Luto na. It's right. Luto na ba ang Hmm. mundo para sa pangatlong pandigmaan, pandaigdig? Yung nakakatakot isipin. Nagsimula na naman yung giyera sa Iran. Sabi ko na nga ba hindi magkakaroon ng peace deal dyan. No? Kasi yung dalawang tanker, Singaporean, yung isa Panamanian, ano? Uh, they veered off sa ocean lane na pinescribe ng Iran. Nandun sila malapit sa Oman. They were hugging the coast of Oman, no? So, tinira sila ng drone ng Iran. Walang warning lang. Tinamaan yung bridge ng Singaporean tanker pero wala namang injured at patuloy naman sila. No? Warning lang daw yun. Pagkatapos noon, si Trump tinira niya yung mga facilities sa Iran. Ang pinalabas nila, pinablish nila, 8 strikes. So may napanood akong vlog ng isang analyst. 5 lang naman daw and it was just a dust show. No? Pakita ng alikabok kasi wala namang vital facility na tinamaan. Pagkatapos no, siyempre nag-retaliate yung Iran. No? Tinira yung US bases sa Kuwait saka sa Bahrain. Yung sa Bahrain medyo matindi ang tama kasi ano yan yun ang headquarters ng Fifth Fleet ng United States Navy. No? At hindi pinapalabas ng Amerika yung casualty, yung mga damage na mga aircraft, ng mga barko, pinatago nila. Pero for sure may mga nagli-leak sometimes, matindi, billion pala yung cost. Parang raid, bulag na yung bulag na raw yung Amerika sa Mediterranean, sa West Asia kasi yung mga radar facilities nila ah, sinira na, tinamaan na ng Iran. No? Hindi talaga magkakaroon ng peace deal dyan. Yan talaga nang sinasabi kasi sasabotahin ng Israel yan, ng CIA, ng Mossad, ng British MI6 kasi itong mga neocon talagang gusto nilang, lalo na yung Greater Israel Project, gusto nilang sirain yung Iran, no? Pero hindi nila magawa, hindi nila kaya. So, may mga nag-speculate na the only option, kasi military option, wala na eh. Di kaya. No? Ay nuclear option. Yun ang medyo nakakabahala na i-nuke ng US ang Iran kasi sa mga post ni Trump, I will wipe out your civilization in 15 minutes. That's a genocidal massacre. That's against the law. Pero wala namang sinusunod na batas na international law ang Amerika. Trump is the law. No? Yun ang tapos itong Israel pala may Samson doctrine. Naalala niyo si Samson sa Biblia nung nalinlang siya ni Delilah, pinutol yung buhok niya at nahuli siya. Pero nung nakatali siya doon sa temple, nag, uh, nanalangin siya sa Diyos niya na ibalik ang lakas siya for one last time. At yun, talagang sinira yung temple, maraming namatay, pati siya na namatay. Itong Samson doctrine ng Israel na pag nasira ang Israel, ninuklear ang Israel, may dead man switch yung mga nuclear weapon nila na lahat-lahat na idadamay nila ang buong mundo sa pagkasira. They will launch nuclear weapon. Pag nasira sila, damay-damay na lahat. Ang yun ang Samson doctrine ng Israel. Pero ano yan parang yung Middle East na yan, laban ba, ubawi pa yan. Ang kinakabakabahala ko talaga ngayon, ang Russia. No? Kasi talagang Russia will go to war with Europe. I think that is for certain. Pinredict ko noon na tirahin talaga ng Russia yung Ukraine, nangyari. Kasi Latvia and Poland uh, are using their territories to launch drone against Russia. Tapos yung mga parts ng drone came from Britain, from Germany. Ang Germany ngayon rebuilding their military. Hindi pa sila natuto noon na in-invade nila Russia, natalo sila. No? So, most probably dyan, nuclear option yan. Pag ninuke ng Russia, kasi nasabi na yan ni Putin na baka wala na kaming kausapin doon pag nangyari doon kasi ubos na sila. So will the United States join if ever Russia will nuke the European countries? Well,
malaki ang base nila sa Germany, sa ibang bahagi pa ng Europe, no? Uh, According to the analysts like Colonel Douglas MacGregor, they don't have the capacity, they don't have the ground forces to go to war with Russia. Ako, napakalaki ng army ng Russia at saka napakarami, no? Dahil dyan, walang military capacity ang US kasi kahit magdala sila ng ground troops doon, missile, lahat, titirahin yan. Hindi pa nakalanding, patay na yung ground troops nila, ganun yung mga aeroplano nila. At dahil dyan, baka again, ang nakakabahala, the US will offer nuclear option. Hindi lang naman sila ang may nuclear weapon. Meron din ang US, meron din ang China. Yun, nakakabahala. Dito naman sa Pacific, things are escalating, no? Japan is rearming itself. Dito sa Pilipinas, umiinit, no? Si Gibo post na palaging lumalabas sa balita, sinasabi niya na hindi daw ginagalang ng China yung arbitral ruling. Again, yung arbitral ruling na yan, that's a big lie, that's a big deception. No? Ewan ko ba kung bobo lang si Gibo o talaga nagsisinungaling. Palagay ko naman hindi bobo yun. Bar top notcher yun. Tsaka abogado pa yun. Alam niya naman na talaga na walang arbitral. There's no such thing as arbitral award kasi walang arbitration ang nangyari in the first place. Hindi sumali ang China. No? Tapos yung ruling na yun, syempre, wala namang power yun, wala namang kagat yun. Syempre, kliyente ng Pilipinas, nagbayad ng ilang milyong dolyar. So, yun, talagang magpapalabas nun ng ruling. Pero actually, nawala pa nga sa atin yung mga ibang isla doon dahil sa ruling na yun. Yun din ginagamit ni Tolentino sa Tolentino law niya. No? Hindi ata naintindihan. Yan, abogado din yan. Bakit? Ewan ko. Anyway, pinalabas man nila noon na UN body yung arbitral court which is not. Ano yun? Private company na yun. Although may nakausap akong talagang kaibigan na medyo malapit sa mga CIA. Sabi daw yung mga CIA, yung Amerikano, lalo dito ngayon sa Pilipinas sa issue ng South China Sea. No? Kasi busy sila doon sa Iran. So if ever man, kung naglaylo ang mga Amerikano, ang mga Chihuahua na lang daw. Initiative na to ng mga Chihuahua. Sila Gibo, sila Carpio, yung strat base, na talagang i-provoke yung China. Kala nila tutulungan sila ng Amerika, Australia, Japan, o doon sila. Hindi nyo kaya ang China. No? So anyway, it is escalating. No? Nakakabahala kasi reading the sign of the times, yung movement, yung galaw, no? Yung mga preparation, parang we are gearing towards sa Third World War. Pero dito na sana papasok yung mga peace-loving nation like China, no, the global South countries, no, to really make a stand, to affirm and say no to the US, say no to Israel. Ang solusyon na lang dyan sa Middle East kasi for America to disengage, wala nang iba. Kaya lang napahiya na si Trump tapos under duress ni Netanyahu. No, sabi ko nga last time, damn if you do, damn if you don't. Pag tinuloy niya yan, siyempre, tatanggalin siya ng American people mismo. Maybe not through impeachment. No? So, talagang mag-aalboroto ng mga kano, lalo pagdating ng mid-July or August na wala na silang aviation fuel, wala nang gasolina, walang crudo, mahirap ang pagkain kasi walang fertilizer. No? Yun. Kung aalis naman siya doon, hindi tutuloy to, titirahin din siya ni Netanyahu at yung mga IPAC, lobby sa Silicon Valley lobby, no? Ng US. Mga trilyonaryo yan, mga bilyonaryo yan. No? Talagang, walang kalalagyan si Trump. But he has to, yun lang solution nakikita ng mga karamihan ng mga analyst tulad ni Jeffrey Sachs. Just to disengage and go home. Ewan ko kung gagawin yan or else the world will plunge into a third world war and ang nakakatakot sa third world war we are living in a time where there is already nuclear weapon, no? Talagang Armageddon yan, doomsday yan, no? Pero ako hindi ako nawawala ng pag-asa. This is the time for especially global south na nation to be in solidarity, no? Kasama ng China, then expose ng
kasinungalingan nila. Dito sa Pilipinas, marami pa ring Pilipino ang naniniwala sa propaganda. Tulad na nakita ko yung interview doon kay former Defense Secretary Alberto Gonzales, no, na kailangan daw i-train, kailangan ng citizens military training because we're losing the info war against China. Info war tapos mag-citizen military training ka. Anong connection doon? No? Hindi naman lahat yun are cyber warrior. No? At saka ano, ah, padala mo yung mga military natin para sakupin ang 1.2 billion ng mga Chinese. Imposible. Tawa nga ako. At saka that's an old doctrine of war. Eh. Iba na ngayon ng gera tulad nung nakita natin sa Ukraine, nakita natin lalo na sa Iran. Drones and missile na. No? Wala na yung ground troops. No? Bombing will not really, aerial bombing will not really work. No? Ano yung citizens military training? It's either we cooperate, aasenso tayo, o sige, girahin natin, tapos tayo. Ganun lang naman kasimple yan eh. So, sana magising tayo.